A blessed day, brethren. Welcome to the Jesus is Lord Church Worldwide podcast. Thank you for joining us as we meditate on God's message to us through the Sunday preachings from Jesus the Healer episodes. With open heart, mind, and spirit, let us pray that God would speak to us today. Ang aking sermon title, it's all about love that breaks through. Ang aking Bible verse, it's all about John 21 verse 15 to 17. Sabayan niyo po ako habang nakatingin po kayo sa PowerPoint. When they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, "Simon, son of John, do you love me more than this?" "Yes, Lord," he said. "You know that I love you." Jesus said, "Feed my lambs." Again, Jesus said, "Simon, son of John, do you love me?" He answered, "Yes, Lord, you know that I love you." Jesus said, "Take care of my sheep." And the third time he said to him, "Simon, son of John, do you love me?" Peter was hurt because Jesus asked him the third time, "Do you love me?" He said, "Lord, you know all things. You know that I love you." Jesus said, "Feed my sheep." Tingnan din po natin ang book of Mark chapter 12 beginning verse 30 to 31 says, "And you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. And this is the first commandment. And the second like it is this, you shall love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than this." Ang Diyos mong bahalang mag-bless sa pagkabasa ng kanyang salita. Pagpasok po ng Enero, hindi ko malilimutan at lahat ng kapastoran maging nandito, nang binitawan ni Brother Eddie ang salitang breakthrough. Everybody say, breakthrough. Napagtanto ko po kapag may nangyayaring revival, may nangyayari ring breakthrough. Amen. Kapag may pagdalaw ang banal na spiritu at kapag may pagpapalang ibinigay ang Diyos sa iyo, may kasamang breakthrough. Kaya kung may mga unspoken prayer tayo, long-standing prayer, parang lahat ginawa mo na. Lahat ng klase ng panalangin. Pero parang wala pang tugon ng Diyos. Ang lagi ko pong sinasabi, hintay ka lang. Dahil pagka-timing na ng Lord, pag oras na ng Diyos, wala nang makapipigil nun. Dahil higit kailanman ang nais ng Diyos, handa ka ba? Pag sinabing breakthrough, it is a sudden increase in knowledge, understanding. Pag sinabing breakthrough, an important discovery that happens after trying for a long time to understand or explain something. Ganda ng synonyms nito. Advancement, improvement, refinement, sudden change. Yung bang talagang naiwan ng tao sa pag-iisip na ganyan ka pa rin, pero ang totoo, nagbago ka na. Akala nila marupok ka pa rin. Itsura mo lang ang marupok, pero matibay ka na. Yun ang pag-uusapan natin kung gano'n naging marupok si Pedro. Habang inaaral ko si Peter, si Apostol Pedro na dating Simon, napalitan yung name from Simon to Peter, nag-change. From changing name, ay nagkaroon ng transformation, nagkaroon ng breakthrough. Kilala naman po natin talaga si Pedro. Grabe siyang magmahal. At talagang ang tapang niyang magpahayag. So isa po sa kahinaan po ni Pedro ay yung kanya pong damdamin. Hindi niya makontrol. Hindi na nag-iisip. Mas madalas pong magsalita. Nagugulat na lang siya, ay nasabi ko ba yun? Mali ba yun? Minsan ganun kapag yung silakbo ng damdamin, nauna kaysa isip. Maraming alaala si Pedro na iniwan po sa atin, negative and positive. Biblical example, ang pangalan niya ay si Peter. Anong ibig sabihin ng kanyang pangalan? Rock. Everybody say rock. Grabe, no? Mula sa marupok, naging rock. Nung Simon siya, ang rupok mo. Pero nung siya'y magkaroon ng breakthrough, ma-revive, ma-transform, naging ang meaning ng name niya ay rock. Pag tinignan po natin yung kanyang family life, Peter had a brother named Andrew, who was also a disciple and introduced him to Jesus. Anong training ang occupation ni Peter? Peter was a fisherman. Sa book of Acts 4:13, yet God called him to be a fisher of men. So, dito nang tinawag siya ng Lord sa book of Matthew 4:19, and He said to them, "Follow me and I will make you fishers of men." Dito magsisimula ang ating kwento. Nung mga panahong yon na kasama ni Jesus, kukwento ko na lang po, pero lahat ng kwento ko'y nasa Biblia.
Pag binanggit po yung sino sa mga disipulo ng Panginoon ang lumakad sa ibabaw ng tubig. Si Pedro yon, walang nakagawa nun. Kahit sa Old Testament, lumakad ang maraming tao, nabiyak ang dagat, pero walang lumakad sa ibabaw ng dagat. At talagang habang nakatingin siya kay Lord, nakita po natin, na-enjoy niya. At dito rin yung madalas nakapahayagan kapag nawala ang tingin mo sa Panginoon, lulubog ka. Pagpapakita ng pananampalataya ni Pedro na habang nakatitig siya kay Lord, ang nakikita niya ay ang kayang gawin ng Diyos. Pero nang misang umihip ang hangin at lumakas ang alon, lumubog na siya. Si Pedro din po, yung kung saan ang Lord ay papalapit na sa kanyang kamatayan, ay nagkaroon po ng pagsasama-sama mga disipulo. Hinugasan ng Panginoon ang mga paa ng mga disipulo. Naku, mahirap pong gawin yon. Kasi nung araw, walang mga rubber shoes. Mga panahong yun, talagang bukas ang mga paa. At nung mga panahong yun, talagang maalikabok ang daan. Kaya sigurado ako ang dudungis ng paa ng mga disipulo. Pero hinugasan ng Panginoon yun. Aba, iba si Pedro. Sabi niya, pati ba ako? Version ko na lang pong gagamitin ko, pero nasa Bible po ito. Pati ako, Lord, wag. Naku, grabe, may audience. Wag po, di ko kaya. So nai-imagine na natin kung gaano kataas ang emotion ni Peter. Sabi ni Lord, kung hindi ko hugasan, wala kang kinalaman sa akin, paliguan nyo na nga po ako. Wag lang pa ako, kamay ko, ulo ko. Ganon siya. Kapag nabunggo mo yung emotion niya, talagang silakbo agad. Pero kapag kinorek mo, make agad. Ganon daw, may mga ganong uri ng tao Taas-taas ng damdamin. Kapag hinipot, kinorek mo, biglang bagsak naman. Hindi kayang balansihin ni Pedro yung kanyang emosyon. Maraming beses na nare-rebuke si Peter. At ang isa sa pinaka-highlight nang dumating sa punto na kung saan ay tinesting yung kanyang pagmamahal. Sabi nga niya kay Lord, Panginoon, mamamatay ako para sa iyo. Hindi kita iiwan, dito lang ako. Tatandaan nyo? Sinabi niya yung kay Jesus. Pero nung dumating na kung saan ay si Jesus ay dadakpin at ipapako na sa krus ng Kalbaryo, wala na, bumagsak na uli damdamin. Yung silakbo ng damdamin niya ay bigla po siyang pinuntahan ng takot at pangamba. Yun ang ating makikita po sa pagkakataong ito. So napako si Jesus, namatay siya. At ang pagkamatay niya, heto, bumalik siya. Ito pong eksenang ito na kung saan po ay kinausap niya si Peter, may pangyayari pa ito, nandun sila sa laot. Imagine that. Nung si Jesus ay nagpakita para mag-ministry, tawagin ang mga disipulong ito. Saan sila nakita? Sa laot. Hawak ang bangka, hawak ang lambat. Nung nawala si Jesus, namatay, pagkaraan ng 3 araw ay nabuhay na muli. San sila dinatnang muli? Sa laot, hawak ang lambat, nasa bangka. Nawala lang sandali ang Panginoon, 3 days lang. San niya dinatnan? Sa dating buhay. Yun ang nakalulungkot hanggang ngayon, maraming Pedro. Kapag ka naabala na, natakot na, nawala na ang tingin sa Panginoon at natingin na sa pangangailangan, hahanapin siya ng Lord at masusumpungan sa dati kung saan siya natagpuan ng Panginoon. Ito na po yung confrontation. Habang sila po'y nasa laot, sabi ni Lord, kamusta? May huli ba? Tapos habang bumababa sila sa bangka, hawak ang napakaraming lambat at mga isda na kung saan ang Panginoon din na nagsabi na sige, mamalakaya kayo. At pagbaba po nila, nakita nila, nag-iihaw na si Lord. Pakidagdagan. Kasi good for 2. Kasi talagang si Peter ang ididil niya. Grabing confrontation to. Ito yung kataga. Do you love me, Peter? 3 beses sa verse 15, 16, 17. A potential reminder of who he was. Jesus doesn't call him Peter. Ang sabi niya, Simon. Hindi niya tinawag na Peter. Kasi si Simon ang kinakausap ko ngayon na natagpuan ko sa laot na dating doon ko siya tinawag. Kaya Simon ang tawag ko sa iyo. And then, Peter was the name Jesus had given him at the beginning of his ministry. Jesus reminded him of who he used to be, Simon, son of John. Because Simon, a fisher of fish, not Peter, a fisher of men. Nagkaroon ng confrontation. And then pagkaroon nun, confession. A confession must come from an honest and pure heart. No more time for empty boasting. Repentance is necessary. Tingnan niyo po yung itsura. Kasama niya ang ilang mga disipulo. Breakfast, tapos nung kumakain sila, nagtanungan sila na parang siya lang ang kausap, tapos may audience. Ang hirap nun. Confrontation na may audience. Tapos alam ni Peter,
Na yung ginawa niya kay Jesus, alam ng kanyang mga kasama. Ito, labanan minsan ng tao, ayaw mong mapahiya kahit kanino. At minsan ginagaslight natin si Lord, Lord, hindi mo naman ako hihiyain, di ba? Hindi mo pababayang mapahiya ang anak mo. Paano kung pahintulot ng Diyos? Paano kung dumating sa point na mapahiya ka na? Hindi man nag-uusap ang mga disipulo, alam nila yung nangyari. Nakita nila yung sitwasyon. Heto na, mata sa mata. Peter, do you love me? Mahal mo ba ako? Siguro, ang lakas pa ng sagot ni Peter nun. Malakas pa rin kasi yung damdamin niya. Yes, Lord, I love you. Pangalawang tanong, Peter, do you love me? Lord, alam niyo yan, mahal ko kayo. Pangatlong tanong, malipit na, sabi ng Bible, lumungkot na si Peter. Sabi niya, do you love me? Lumungkot na siya. Lord, alam niyo naman ang lahat ng bagay, alam niyong mahal ko kayo. Nakakita na ba kayo o nakaengkwentro kayo na nag-uusap kayo, isa lang ang topic pero hindi kayo nagkakaintindihan? Tama ang tanong, tama ang sagot, pero parang hindi yata nagkakaintindihan. Kasi ang sabi ni Lord, Peter, do you agape me? Yes, Lord, I phileo you. Hindi nga tayo magkakaintindihan. Naintindihan kita. Kaya nga inuulit-ulit ko. Kasi ang ginagamit mo, phileo. Pag-ibig na kapag nasaktan ka, iwanan na, wala na, tanggalan na ng pangalan. Yun ang ginagamit mo. 3 beses. At ito ang gusto kong gawin mo, pakanin mo ang matatandang tupa. Alagaan mo ang aking mga tupa. Pakainin mo ang aking mga tupa. Ang mga tupa. Hindi niya sinabing, okay, mangisda ka ng mangisda, paramihin mo. Si Peter na yung gusto kong makita, hindi si Simon. Si Peter ang kinakausap ko. Dahil kapag ikaw ay si Pedro na, at pinatunayan mong pagmamahal mo, makakaya mong lahat ng pagsubok na dadanasin mo, pagsubok ng pag-ibig mo sa akin. Because He knows everything. Kilala niya tayo hindi lamang sa salita. Alam niya nga kung yung salita mo ay puro at totoo. Alam niya kung sino si Pedro sa mga susunod na panahon. Kaya nga di niya binitawan eh. Napansin niyo, minsan si Pedro pa kasama, kapag mananalangin, si Pedro din naman yung una yatang ginising nung natutulog at ipapako na sa krus si Jesus at dinakip. Si Pedro rin yung nalaga ng tainga. Sobrang galit, tapang, di ba? Biro mo, di niya nakita may mga sandata to. Kapag talaga malakas ang damdamin mo, di mo nakakita panganib eh. Pag emotional ka, ang taas ng emotion niya. Love ko si Jesus, walang sino man. Siguro nakaganyan siya. Grabe, di ba? Flattering. Di ba, grabe naman magmahal to. Pero Pedro, hindi yan yung pagmamahal na gusto ko. Patayin mo man lahat ng sundalo, hindi yan ang pag-ibig na hinahanap ko. Dahil lahat ng tutugi sa akin, lahat ng papalo sa akin, lahat ng manunungayaw sa akin, mahal ko lahat yon, Pedro. Kaya yung pagmamahal kong gamitin mo, hindi ang pagmamahal ni Simon Pedro. Pedro na rock. Matatag, matibay. Pag-ibig na masasanggalang. Pag-ibig na itatawid ka sa lahat ng laban ng buhay. Pedro, mahal mo ba ako? Simon, mahal mo ba ako? Sino ba kausap ko? Hindi nga magkakaintindihan. Nangyari ang commission. Jesus gave Peter something to do. Feed my lambs, feed my sheep. Heto na. Unang tanong uli. When they had finished eating, Jesus said to Simon, Simon, son of John, do you love me more than this? Inaaral ko, pag inimagine ko, kasi kumakain sila nun. Baka hawak ni Jesus yung isda. Sabi niya, mahal mo ba ako kaysa dito? Sabi ko, ganun kaya yun? Ginagamit ko yung spiritual imagination ko. O kaya, mahal mo ba ako higit dito? Nandun yung mga disipulo. Sabi ng ilang mga Bible scholar, parang ang tinatapik yata rito, mahal mo ba ako higit dito sa mga taong ito? O mahal mo ba ako higit dito dahil dito kita kinuha at dito kita uli binalikan sa paghahanap buhay mo. At nagsama ka pa. Hindi nga inaya, nung nalaman po ng mga disipulo, saan punta, mangingisda, hindi niya sinabing sama kayo. Malakas ang power ni Peter. Alam niyo, masarap kasama yung masayahin. Yung bang tipong talagang kayang-kaya kang ipaglaban pag bumugso na damdamin. Pero delikado rin kasama. Kapag ka lumala po yung nararamdaman, madadamay ka. Yun ang gustong i-breakthrough ng Lord. Yung paraan ng pagmamahal mo, Pedro.
Hindi lahat ng alam at gusto mong pagmamahal ay tama. Tanong, do you love me? Simon, son of John, do you love me? Sumagot, yes, I love you, Lord. Tinanong uli, kasi ito yung gusto kong love. And that is committed love. Pagkatapos ng lahat ng ito, Pedro, babalik ako sa Ama. Iiwan ko kayo at ibababa ang Espiritu Santo ng Diyos. Nandyan na kayo sa matitinding laban ng buhay. Dahil ang totoo nung kasama nila si Jesus, 3 years nagmi-minister, nandun lang ang mga disipulo, halos audience lang. Napansin niyo po ba? Halos nag-SOS lang. Siya ang taga-command. Nasa kanya yung full of faith. Sumusunod lang ang mga disipulo. Pero aalis na ako, punta ako sa Ama. Ang babanal na Espiritu ang mag-guide sa inyo. Pedro, do you love me? Pagkatapos nito, maraming pagbugbog ng pagsubok. May rumble na magaganap sa buhay mo. Makikipagbabag ka sa tamang pananampalataya. Kaya ilaban mo ang pag-ibig mo para sa akin. And that is committed love. Pag sinabing commitment, ito ay nakikita dapat sa mag-asawa. Kaya isip-isip bago mag-asawa. Naalala ko noon 5 years so kaming naging magnobyo ni Pastor John. 2 years niya po akong niligawan. Abi, 29 na ho ako't magte-30. Ito pa ho tanong ni Pastor Joey, sigurado ka bang mahal mo yan? Sabi niya, hindi basehan ng taon at hindi basehan ng mga pinagsamahan. Sabi ko, hindi po, nagulat lang po ako. Kala ko po ay nakikita nyo na yung 5 taon, kasama ko po siyang naglilingkod. Pero kahit paano, napaisip ako. Sandali ako nag-isip, mahal ko nga ba siya? Sa mga pagsubok na pagdadaanan namin, sa paglilingkod at bilang pamilya, makikilala ko siya ng mas malalim pa kaysa dati. Wala nang taguan yan. Ladlara na yan ng kahinaan at kalakasan. Mahal ko nga ba? Sandali ako nanalangin at sinabi kong, mahal ko at kung dumating man sa punto ng buhay ko, Kuya Joey, na parang inaagaw ang pagmamahal ko, lalapit ako sa nagpupuno ng pagmamahal kundi ang Diyos. Nakasal nga po kami. Love that is merely based on how we feel is very self-centered, self-serving, and self-worshiping. It really is not about loving God, but loving our feelings and ourselves instead. Kaya nga sabi ni dito, kiniklaro ko sa iyo, Pedro, mahal mo ba ako? Alagaan mong aking mga tupa. Alagaan mong mga tupa na pagkakatiwala ko sa iyo. Yung commitment talaga sa lahat ng relasyon, sa mag-asawa, sa magkapatid, sa magkaibigan, ang magpapatibay nito at magpapatatag ng pag-ibig, yung commitment. Walang iwanan. Hindi magbabago kahit nagkakaksilipan na ng kahinaan. Sa pagpapastor ko po, iba't ibang uri ng ugali ng Kristiyano ang nakilala ko, pati ng mga naglilingkod. Kaya po yung ibang mga tao na humahanga sa Kristiyano, huy, Kristiyano yan, hindi man loloko yan. Sagutin mo na. Diba? Matipong ganun. Ang tindi ng salitang Kristiyano yan. May takot kay Kristo yan. Ang hindi namamalayan ng iba, may kahinaan ng Kristiyano na binabaka para maging bago araw-araw. Alam mo yun, minsan ang kalupitan ng tao, yung title mo, sino ka't ano ka, minsan andun ka pupukulin. Kaya si Pedro, ang tindi siguro ng pukul dito. Kasi di ba kasama kanila? Sabi nung kanya, di ba? Nung nagkakadakipan pulasan So taguan na, nagkahiwa-hiwalay ang mga disipulo. Napagtanto nyo ba yon? Nung inaresto na si Jesus na mga sundalo, nagkawala na mga disipulo. Yung iba siguro natulala na, yung iba umuwi na, yung iba talagang nananalangin. Si Pedro tumakas. Tapos sabi niya, hoy, di ba kasama ka nun? Sabi niya, hindi ko kilala yun. Pedro naman, salita pa lang yan, nagtatwa ka na. Salita pa lang yan. Nawala na yung committed love mo. Natakot ka na. Pedro naman, wala pang bitayan. Sinukul ka lang. Nataranta ka na. Nawala ka na. Bumigay ka na. Kasi sabi ni Lord, commitment ang hinahanap ko. At yan ang kailangan mo. Iiwan sa iyong banal na spirito at magpapahayag ka ng salita ng Diyos. Committed ka ba? Hindi ka ba aalis? Di ka ba iiwan? Inabandono mo nga sandali yung calling mo Huwag yung iiwan yung tawag ng Diyos sa atin. Pasensya na kung nakalalait. Yan na lang ang may pinakamagandang bagay na meron ka. Ang tawagin ka ng Diyos at paglingkuran ng Diyos. Kaya Pedro, warning to. Isipin mo yung commitment mo. To be fully committed, Jesus has to be first. Absolutely first. Absolutely. Hindi pwede yung
Sana dalawa puso ko eh. Sabi ko rito, Jesus replied, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. That is committed love, fully committed. Kasi yung mga may ibang naglilingkod sa Lord, mahal si Lord hanggang isip lang. Lord, talagang bibigay ko, tithes ko, Lord. Pag na-shoot yung deal na to. Pero nung nandun ang tithes, di na mabigay. Kapag hindi na gusto yung gagawin, nawawala na yung lakas. Wala na rin yung isip. Kaya sabi rito, yung fully committed, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Mahal mo siya, hindi hanggang isip lang. Hindi hanggang puso lang, pati aksyon nandoon. How much are you to love Him? Luke 14:26. If anyone comes to me and does not hate his father and mother, his wife and children, his brother and sister, yes, even his own life, he cannot be my disciple. Consistently committed until the end. Hebrews 3:14, for we have become participant in Christ if we hold firmly until the end the reality that we had at the start. Hanggang dulo, Pedro. Hanggang dulo. Nag-uumpisa pa lang ang laban. Naaresto pa lang ako. Hanggang dulo, Pedro, wag kang bibitaw. Ano pa uli? Tanong uli, pangalawa. Do you love me, Simon, son of John? Yes, Lord. Love ko po kayo. Pero unti-unti bumibigay na siya. Dumududa ba si Lord sa akin? Sabi nga po, kapag tiningnan mo, 3 beses mo kung tinatwa, kaya 3 beses kitang tinatanong, just to clear. Ano yung tinasabi ni Lord? Kailangan ko ng sacrificial love. Everybody say sacrificial love. Kasi after you commit yourself, haharap ka sa sakripisyo. Yan pa naman ang tao, ayaw ng sakripisyo. Gusto laging instant, madalian, mabilisan. Pero isang malaking proseso na dadaanan mo'y minsan ay maghintay ka. Pero minsan ang hirap daanan nito. Sa paghihintay mong alam mo namang may darating, pero kailan, saan, paano? Yun ang mga tanong na magpapabagsak sa'yo. Pero ang mahalaga, alam mong may hinihintay kang galing sa Diyos na pagpapala. Sacrificial, Pedro. Sacrificial love. John 3:16, for this is how God loves the world. He gave His only Son so that everyone who believes in Him will not perish, but have an eternal life. Everybody say eternal life. Yun yung sakripisyo ni Jesus. Binigay ko yung sarili ko, kaya nga sa mag-asawa, binibigay nyo ang isa't isa. Hindi pwede yung pera mo, pera ko, pera ko, pera ko. Hindi pwede yun eh, di ba? Lahat. All that I have is yours. May mataas na respeto. Hindi ho kami compatible talaga ni Pastor Jan. Tip lang, huwag kayong hahanap ng kakompatible nyo. Pareho kayo ng gustong kainin, pareho kayo ng lugar na pupuntahan, pareho kayo ng gusto ng kulay. Sa amin po malayo eh. Sarsa ako, siya ginataan. Matamis ako, siya maanghang. Medyo drama ako't comedy. Hindi, siya hanggang ngayon, Fernando Po Jr. pa rin, tsaka Max Alvarado. Hindi nakilala ng mga anak ko. Pati lugar na pupuntahan, gusto niya, puro huni ng ibon. Ako, mall. Layo! Pag nag-uusap ako, buhay na buhay ako siya. Grabe, layo! We're not compatible, but we're comfortable. Di ba? Kadalasan ganon. Hindi mo makikita sa tao yung gustong-gusto mo lagi. Minsan yung ayaw mo, yung pang ibibigay sa'yo para manaig ang agape. Diba? Alam mo, hindi talaga komportable si Pedro nang tinatanong ni Lord eh. Nung una, parang okay eh. Pero teka, iba tong dealing na to, nakaharap sila. Kasi sa totoo lang, okay to. In front of many disciples. Hindi nanong ako ni Lord, makakabawi ako. Pero hindi, tinatluhan siya ni Lord eh. Pinuntusan siya ng 3. Hindi nagkakaintindihan, parang tama ang tanong, tama ang sagot, pero may mali. Do you love me? Kasi ang gusto ko, fully committed. Sacrificial love. It involves putting someone else's interest ahead of yourself. Kaya yun yung pangalawang utos. May mga pagkakataong isasakripisyo mo yung gusto mo para sumaya lang ang iba. Isasalba mo siya, minsan ikaw medyo parang malalagay sa alanganin. May mga pagkakataon na maski yung ayaw mong gawin, mapipilitan kang gawin para maayos lang ang dapat maayos. Minsan parang mapipilitan ka na lang magpatawad. Kasi itong utos, para sa ikaaayos mo, hindi ng taong nanakit sa'yo. Kaya sa mga punto na hindi natin kayang gawin ang mga bagay na dapat natin gawin, pag-ibig ng Diyos ang dapat gamitin.
Sa pagpapatawad na parang ang hirap sabihin, sige, pinapatawad na kita. Pag-ibig ng Diyos ang idadamit. Dahil ang pag-ibig ng Diyos pumupukaw sa lahat ng galit at sama ng loob at hinanakit. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ang sasalba. May mga pagkakataon na akala mo nauunawaan mo na ang lahat ng bagay. Naiintindihan mo na ang sitwasyon. Pero sa panahong susukulin ka na at itatama ka na ng Diyos, napapahiya ka na at nasasaktan ka na. Sabi po ng aking asawa, kapag tinatama tayo ng Diyos kahit masakit, tanggapin natin kasi iyon ang magpapaayos ng buhay natin. Hindi madali kapag tinatama ka sa nakagawian mo na akala mo'y tama. It requires an intentional action. Sacrifice doesn't happen by accident. John 15:13, malapit na po ako matapos. Greater love has no one than this, that someone lay down his life for his friends. Hindi dumungaw ang Ama sa langit at sinabing, attention please world. Love ko kayo. Hindi. Nagawa niyang ibigay the best gift. Binigay niya yung kanyang anak. Masakit na paraan. Pinaranas kay Jesus na habang unti-unting namamatay, nalalagutan ng hininga, minamasdan ng Ama sa langit. Sino pwedeng gumawa nun? Siya lang para ipadamang pagmamahal. Kaya ang pag-ibig hindi lamang pinadadama. Aksyonan mo naman yung pagmamahal mo. Hindi pwedeng go ye and make disciple to all the nation. Nagdi-disciple na ang prayer ko. Si Pedro nagdala ng maraming kaluluwa. Biro mo ang kanyang pulpito'y dating kanyang ikinabubuhay ay bangka. Pero ngayon, presensya ng Diyos ang kanyang pulpito. Minsan ito nagiging hadlang, yung sobrang paghabol natin sa mundo. Si Pedro bumalik sa laot, bumalik sa lambat at bangka. Kaya ang tanong, mahal mo ba ako? Ba't diyan kita dinatnan? Sana man lang sa sementeryo o kung sang lugar doon tayo nag-aayunot nananalangin. Hindi. Pedro, dinatnan kita kung saan kita kinuha. Nawala ako sandali. Diyan pa rin kita binalikan. Sana wag na tayong balikan ng Lord sa mga pagkakataong tayo po'y binabagsak ng pagsubok sa dating buhay. And number 3 is uncompromising love. The third time he said to him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt. Nasaktan na. Lord, tatlo na yan eh. Nakatingin sila lahat. Kaya ang sabi niya, he said, Lord, you know all things. You know that I love you. Jesus said, feed my sheep. Okay na, si Pedro nakausap ko. Kasi binitawan na ni Pedro, alam nyo naman lahat, di ba Lord? Sa isip ni Pedro siguro, nakita nyo naman kung paano ko kayo tinatwa, natakot. Nakita nyo na kung paano pinipilit ko namang lumaban eh. Kaya lang walang breakthrough yung love ko. Yun ang alam kong pagmamahal. Pagsukulan na, naiiwan ko na kayo. Okay na. Si Pedro na tong kausap ko. Doon natapos ang tanungan. At doon na nagsimula ang ministeryong pinagkatiwala ng Diyos kay Pedro. John 14:15, if you love me, you will keep my commandments. Ang naiwan kay Pedro, hindi lamang yung pagtatanong na tila baga siya ay pinagdududahan. Ang naiwan na kay Pedro ay ang buong pagtitiwala ng Panginoon, nakakayanin mo ang laban, Pedro. Yung pag-ibig na nagkakaroon ng breakthrough, yung bang kaya mo nang unawain maski ang hirap unawain, puro banal. Ang hangarin ko, kahit itakwil ako, tutuloy pa rin ako. Ang hangarin ko, kahit ayawan ako, gusto ko pa rin. Alam nyo, tao lang naman minsan ang nananawa, napipiko, naiinis. Pero si Lord hindi, di ba? Paulit-ulit man tayong nahuhulog sa pagkakasala. Nakailan si Pedro? Dami nun. Ilang beses siyang nirebuke. Talagang ang taas ng damdamin niya. Marami siyang pinangako. Nagbago ba ng pagtingin ng Lord? Nagkaroon ng confrontation. Nagkaroon ng confession. Nagkaroon ng dealing. Nagkaroon ng breakthrough. Gusto ni Lord, ma-breakthrough yung love mo sa akin. Oo, alam ko mahal mo ko, pero mali ang paraan ng pagmamahal mo. Nanaga ka ng tenga. Bumitaw ka, pero mahal mo ko. Nandun ka sa isang sulok, umiiyak ka lang, Lord, Lord. Hindi yun. Rock rock. Matibay, matatag. At ang pag-ibig ng Diyos ang magpapatatag sa iyo, Pedro. Pure, holy. Pag yun ang ginamit sa anumang relasyon, nasasalba relasyon. Tumatatag. Hindi yung gusto ngayon, ayaw na bukas. Hindi pwedeng isang linggong pag-ibig. Hindi pwedeng
Wala, nabago lang ang kurba ng katawan, ayaw na. Malakas lang ang paghilik, ayaw na. Nakwento ko minsan niyantay ko si Pastor Jan. Meron tayong gawain doon sa gawain yon na ang bayad po ay kailangan makakonsume ka ng 4,500. Kaya po ang lumalabas ng mga kongregasyon natin, may burger, may french fries. Meron pong pumunta pagkatapos ko mag-preach, may dala po siyang asido, dala yung 3 anak, yung asawa niya may sakit, that was 7 years ago. Sabi niya, Pastora, ang totoo po niya bago ako pumunta rito, lalasunin ko po yung 3 anak ko. Sabi ko, bakit po? Pastora, kasi po buntis ako ngayon, na-diagnose na hindi ako mga anak ng normal. Tapos pa, Pastora, may sakit yung asawa ko. Tapos naalis sa trabaho dahil nga yung sakit niya nakakahawa. Paaalisin kami sa bahay. Maliliit pa po yung mga anak ko. Kesa kami lang ang magpakamatay, papatayin ko na rin po sila. Nagluto po ako ng lugaw, papatakan ko na po ng asido. Pag nakita kong namamatay na sila, mamamatay na rin po kami. Iinumin po namin yung natitirang asido. Totoo pala yun. Sabi ko, grabe, naisip niyo po yun. Opo, bahala na kung sino magpapalibing sa amin. Pero alam niyo, Pastora, nung maluluto na yung lugaw, merong kumatok at ang sabi, Hoy, sama ka sa amin, may libreng burger. Ba yun, nagtatalon po yung mga anak ko at sinabing, uy, may burger pala doon. Sabi niya, kahit may burger, wala naman akong pamasahe. Alam mo, sabi niya, sagot ko pamasahe niyo, pumunta lang kayo. Ay, nung nagtuturo na ako, biro mo, sabi ko, wala ka lang pera, gusto mo nang mamatay? Pera ba ang katambas ng buhay mo? Paulit-ulit ako. Ang liit ng pagtingin mo sa pagkalalang ng Diyos sa'yo. Wala kang presyo. Priceless ka. Kaya kung wala kang pera, huwag mong isiping magpakamatay. Ganyan ako kagalit. Tapos lumapit, sabi niya, kala ko may nag-tip sa inyo. Kulang na lang, banggitin niyo pangalan ko. Iniwan sa akin yung asido. The rest is history. Pinag-pray namin, gumaling, nasa probinsya na, ginagamit na ng Lord. Praise the Lord, buhay sa pag-ibig ni Kristo. Gusto ko pong iwan sa sandaling ito. Simon o Pedro ka ngayon? Simon, napag-ibig mo si Kristo, pero madalas kang matakot, madalas kang nahihiya, madalas kang nag-aatubili. Napangungunahan mo si Kristo kapag bumugso ang damdamin mo. O si Pedro ka, na higit na matatag ngayon sapagkat maraming karanasan ng buhay mong itinawid ka ng ating Panginoon. Sana sa oras na ito, narito si Pedro bilang bato na kung saan ay matatag na umiibig kay Kristo. Though we are incomplete, God loves us completely. Though we are imperfect, He loves us perfectly. Though we may feel lost and without compass, God's love encompasses us completely. To be loved by God is the highest relationship. Magtatapos po ako sa katagang ito. Yung pagmamahal kay Lord, non-negotiable po yan. Non-negotiable. Laban natin yung pagmamahal natin kay Lord. Kahit hirap na hirap kang pumunta ng church, punta pa rin. Nakakalakas yan. Kahit naman saan, dinadaganan ka na ng sitwasyon. Pinaiiyak ka na ng mga pangyayari. Sabihin mo sa sarili mo, oo, iiyak ako, pero hindi ako hihinto. Oo, mabubuhal ako, pero tatayo ako. Oo, paminsan-minsan maduduwag ako, pero tutuloy ako. Dahil hindi lahat ng naduwag, hindi tumuloy. Si Pedro, duwag na duwag, pero tumuloy. Si Pedro nag-alinlangan, pero nagising. Si Pedro na marupok, pero tumibay. Kapag tama ang relasyon natin sa Diyos, matatama ang relasyon natin sa tao. Di ba ang pagmamahal pinapakita? Hindi mo ikukulong lang ang sarili mo at sasabihin mo lang, Lord, mahal kita, magta-tithes na lang ako. It is high time for us na isigaw ang buhay ni Kristo sa buhay ng bawat isa. It is high time for us na umalis ka sa pagkakakulong ng lungkot, pangamba at takot. Nakakasaya pong maglingkod. Hindi ko sasabihin madali maglingkod for how many years. Marami po kaming pinagdaanan. Maraming hamon ng paghinto. Maraming hamon ng pag-ayaw, pagkapahiya. Pero ang niyayakap ko na lang, nakakahiya naman kay Lord. Nakakahiya naman sa pagmamahal niya. At gusto ko rin pong maminister yung mga mag-aasawang nandito. Alam ko po na hindi perpekto ang pagsasama ng mag-asawa. Marami pong nagtatanong, nag-aaway pa po ba kayo ni Pastor Jan? Kaaway pero hindi maghihiwalay. Minsan masakit din ang
magsalita siya at masakit ako magsalita. Pero sino pa ba ang gagamot sa amin? Kami rin. Pero natutunan namin sa haba ng panahon, kami pa rin ang nagpapagalingan sa isa't isa. Pagtama, ang pagsasama ng mag-asawa at sentro si Jesus, hanggang dulo kasama natin ang magandang pangyayari at magaganap sa buhay ng bawat isa. Allow me to minister you right now. Panginoon, pinagpapala po namin sa umagang ito ang magkakahawak kamay ang mag-aasawa. Panginoon, kasama na po na kapag pinagpala ang mag-asawa, ay pinagpapala ang mga supling at ang kabuhayan nito. Wala pong pinagpalang nagmamahalan sa Biblia na hindi pinagpala ang kanilang mga lipi at lahi. Pinagpala mo si Abraham, kaya pinagpala mo si Isaac nang higit kay Abraham. Pinagpala mo si Noah, Panginoon, kaya pinagpala rin ang kanilang mga anak bagamat may kahinaan. Pinagpala mo si Joshua, kaya pinagpala din ang kanilang angkan. Right now, Lord, in the name of Jesus, hayaan mo, Lord, maranasan nila yung breakthrough love, Lord. Pag-ibig na ang gagamitin ay pag-ibig mo. Pagmamahal mo, pangunawa mo. Maging sa buhay ng bawat isa na nanonood, Panginoon, sa television man, sa FB Live man, oh God, sa YouTube man, Lord, we pray na pag-ibig ang maging susi ng aming buhay upang mabuksan ang lahat ng biyaya at pagpapala. Pag-ibig ang pupukaw sa nagniningas na puso na puno ng galit, sama ng loob at hindi pagpapatawad. Pag-ibig ang ibuhos mo sa amin sa mga panahon kami nagugulumianan. Pag-ibig ang ilagay mo sa aming puso sa mga panahon na pila baga kami nagdududa na. I-anoint mo ang mga mag-aasawang ito. Wala ni isa man sa kanila ang bibitaw sa iyo. Hayaan mo, Panginoon, sa oras na ito, ang commitment nila sa iyo, ang pag-ibig nila sa iyo, non-negotiable, Lord. Non-negotiable ang pagsasama nila. And non-negotiable ang aming paglilingkod sa iglesia. Ang iglesyang JIL Church na aming kinabibilangan. Pangatlo yan, Lord, non-negotiable yan. Hindi pwedeng mawala sa aming buhay yan. Salamat po, dakilang Diyos. I-bless mo ang kanilang mga kamay. Hindi mahirap para sila yung pagpalain kapag sila'y nagkakaisa ng damdamin sa iyo. We thank you, O God, and we bless you, Lord. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. God bless us all po. Palakpakan natin si Lord. Thank you for listening to the Jesus is Lord Church Worldwide podcast. Please subscribe to this podcast so you won't miss a single episode. To know more about the Jail Ministry, please visit jailworldwide.org. Until next time, God greatly bless you.